magpakailanman, hindi magbabago. Hindi magbabago. Huwag ka nang mahiya. Tirahin mo na. Sige na. Huwag ka magsusumbong, ha? Patayin ko ang buong pamilya mo. Susunugin ko ang papa mo. Sa kasalukuyang administrasyon, balitang-balita ang pagtuligsa at panghuhuli sa mga kababayan nating di umano'y lulong sa droga. Pero ayon sa marami, dapat din nating pagtuunan ng pansin ang iba pang mga karumal-dumal na krimen na sumisira ng buhay ng mga biktima nito. Isa na riyan ang kasong rape o panggagahasa sa mga kababaihan, kabataan at sa may mga kapansanan. Isa na rito ang totoong kwento na isasalaysay sa inyo ngayong gabi. Isang dalaga na may kondisyon sa pag-iisip ang ginahasa ng 4 na lalaki at ang isa ay malapit pa sa kanilang pamilya. Tunghayan ang kabuuan sa aming episode na pinamagatang The Rape of Rosie. Ate, kanina ba galing yan? Kay tatay. Gawa niya para sa akin. Patingin nga, ate. Oo nga, ate, ah. Ang dami mo ng ipon. Saan mo naman to gagastusin? Sa bahay. Aling bahay? Sa bahay natin. Papagawa ko ng malaking bahay. Ate, madaming pera ang kailangan doon. Tsaka matagal yun gawin. Dami na kaya ito. Tatakdagan ko pa nga to eh. Basta, papagawa kong malaking bahay. O sige, ate, dadagdagan ko. Oo. Pa. Madami na. Papagawa ko malaking bahay. Sonia! 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 Na tayo, ha? Sonia! Sonia! Ano ba? Umalis na kayo? Aling hula, bigyan niyo naman po kami kahit isang linggo lang po. Maawa naman kayo. Isang linggo lang, may malilipatan na po kami noon. Hindi! Pinagbigyan ko na kayo ng isang buwan. Ngayon, kung hindi nyo kaya, edi magbalot-balot na kayo. Ha? O ngayon, kung ayaw nyo magbalot, ako nagbabalot para sa inyo para lumayas na kayo. Aling hula, wag naman! Ayaw ka naman sa amin! Isang Ay, masyado! Masagawa ako na kayo ng Hula! Ate, sila na yun ah. Tara, bilis. Hindi kayo lumalaya! 4 na ang anak noon ni na Sonia at Nestor. Pero hindi agad nila nagawang makapagpakasal dahil inuuna nila ang mga bayarin sa bahay at ang pag-aaral ng mga anak. Maliban kay Rosie, ang pangalawa nilang anak na grade 1 lang ang natapos. May kakulangan kasi ito sa pag-iisip at malaki rin ang ginagastos nila noon sa pagpapatherapy kay Rosie. Mabuti na lamang na noong mawalan sila ng bahay, ay may kaibigan silang nagbigay ng bago nilang matutuluyan.
Oh, bahala na kayo mag-ayos dito, ha? Maraming salamat po. Pagpasensya nyo na lang. Mama Telma, salamat po ha. Wala yun. Para saan pa naging magkakabarangay tayo? Tsaka, alam niyo tong Tia Telma ko, napakabait nito. Lahat tinutulungan. Maski naman hindi nakiusap itong si Rigor, tutulungan ko kayo na makahanap ng matutuluyan. Buti na lang kamo, bakante itong bahay ko. Naku, kawawa naman itong mga anak ninyo. Lalo na itong si Rosie. Mukhang gutom, Kumain na ba kayo? Tapos na po, salamat po. Sa bahay, kumain mo na kayo. Hindi po, salamat po. Masyado na po marami. Nakakaya na po. Hindi, ayos lang. Magkakapit bahay tayo. Huwag kayong mahiya. Kung ano man ang kailangan nyo, andyan lang kami, ha? Opo. Sige. Siya, bahala na kayo dyan. Mag-ayos na kayo dyan. Sige. O, sige. Salamat. Ha? Mama Telma, salamat Mabuliwan pa ni po. Mrs. Mga batang to. Bye-bye, Rosie. Pasensya ka na. Hindi ko kayo nabigyan ng magandang buhay. Nestor, huwag ka masalita ng ganyan. Pasasaan ba't matatapos din natin mga pagsubok na to? Kita mo ang bait sa atin ng Diyos. Hindi nga natin kamag-anak yung mga tao, hindi natin kadugo, pero tinulungan tayo. Ma, huwag ka mag-alala. Matatapos din ito lahat. Basta magkasama lang tayong lahat. Isa. Dalawa. Tatlo. Lima. Ano daw? Tapos nagtatlo 5 agad? Talibhasa kasi. Di ka marunong magbilang. Tanda-tanda mo na, hindi ka pa rin marunong magbilang. Isa. Ang hiyabang niyo naman. Porkit marunong ka kayo magbilang? Di mo matanggap? Di marunong. Umalis na nga kayo dito. Alis na! Alis na! Alis na nga kasi! Alis na! Masakit? Ay! Alis na! Rane! Atet! Ba't ka nangaaway dyan, ha? Ba't ka nangaaway? Uwi nga kayo! Uwi! Saan ba ito mga to? Psst! Hey! Rosie, huwag ka nang umiyak. Ha? Tahan ka na. Papagalitan ko yung mga yun, papaluin ko pa. Ha? Oh, ito. Bumili ka ng kahit anong gusto mo dyan kala Mama Telma. Ha? Huwag ka nang umiyak. Ha? Ano naman yun? Huwag ka iiyak, ha? Ha? Huwag ka nang iiyak. Norina, samahan mo tong kapatid mo mamaya, ha? Pagbili, ha? Apa. Ano bang bibili mo? Ha? Nicole! Hayop ka! Nakabuntis ka na naman! Walang Wala akong alam dyan! Di! Walang iya ka! Nagdagdag ka Di ako na yun! ulit! Mapapatay ka! Halika dito! Huwag mo ako taguan, Rigor! Rigor, nasan ka? Ang kapal talaga ng mukha mo! Walang iya ka! Lalaki ka! Bibili mo ko ate, ha? Hindi naman ako masisisi. Talagang habulin ako. Dahil driver, di ba? Sweet lover. At ipinagmalaki mo pa ang kababuyan mo. Huh? Hindi ka na naawa sa mga anak mo at asawa mo. Idol nga namin yun eh. Ay, nako, Nanay Telma. Sanay na ako dyan. Eh, ano pa nga bang magagawa ko, no? Eh, kasal kami at saka may mga anak kami. Alangan namang pabayaan ko yung mga anak ko sa iba. Kaya nga ako kumakayod eh. Kaya nga akong susumikap para masuportahan ko silang lahat. O pag nadagdagan ng anak ko, o didagdag kayod. Basta, alam ko kung sinong una. Alam ko kung saan ako uuwi. Hindi ko naman pinababayaan ang pamilya ko. Hindi katulad ng iba dyan. O, kakala mo kung sinong santo. Pero pinababayaan ng pamilya. Tama. Diba? Naparinggan ito. Wala!
Oh, di ba, Nestor, ikaw? Alam ko pareho tayo eh. Huwag ka magkakaila. Marami kang chick sa construction. Kaya ikaw, nagsisipag ka hindi, totoo yan. Para lalong nga masuportahan lahat. Ganyan yan. Ako, Kuya Rigor, dyan po tayo magkaiba. Abay, tapat po ako kay Sonia. Katunayan nga po eh, nagpaplano kami magpakasal eh. Aba. Malalaki na ho kasi itong mga bata eh. At saka matagal ko na naipangako kay Sonia yun na magpapakasal kami. Pwede. Kahit nakakapos, ilaraos namin. Basta maging legal lang ang pagsasama namin ni Sonia. Sakto nga, Kuya Rigor, gusto ka sana namin tanungin kung pwede ka namin kuning ninong. Uy. Kasal. Ninong! Ako! Aba! Tia, narinig mo yan, ha? Oo, Ninong. Merong nagtitiwala sa mga payo ko, sa mga salita ko, tungkol sa pagpapamilya. Narinig mo yan, ha? Ibig sabihin, tama yung mga ginagawa at sinasabi ko. Oo. Maganda naman ang tinuturo ko. Dahil dyan, sa balak ninyong pagpapakasal, yan ang magpapaigting ng inyong pagmamahalan ng inyong pamilya. At dahil din dyan, doon tayo sa bahay ko. Sagot ko ang handa. Oh! Talaga, Kuya Oo! Rigor? May isang salita ako. Salamat po! Salamat! Swerte talaga natin. Salamat po. Ano yan pag-usapan? Kakasal na kayong tatay. Oo, anak. May cake? May cake! Meron. Yung parang kaila Aling Goya pati kay Manong Betong kasal. Meron. May cake! Pero no, sasabihin natin kay Kuya Rigor. Yari si Ninong. Thank you po. Kain lang po kayo, ha? Telma, para po sa inyo. Salamat. Oh, Sige po, may Abraham. kukunin lang po ako sa loob na dagdag pagkain. Sige na. Opo. Ayoko nga. Kakaulitin ko lang. Ayoko nga, sabi ko, di ba? Di ba sabi ko ayoko? Sige na, O, kaya hihiramin ko kukunin lang. to. Babalik ko naman sa'yo eh. Akin na yan. Bailangin mo ko niyan. Sige na. Akin na yan, akin na yan. Akin na yan, akin na yan. Akin na yan. Akin na yan. Akin na yan. Rosie! Sonia! Rosie! Akin na yan. Rosie! Sonia! Ate Rosie, tama na. Tanging sina Sonia at Nestor na nga lang ang tumutok kay Rosie para maturuan ito kahit mga simpleng gawain sa bahay. Sa kabila ng kondisyon ng anak at pagiging bayolente noong kabataan, lumaki si Rosie na mabait at matulungin sa pamilya. Rika! Rika! Dali! Dali! Antay na kayo kanina pa, Kuya Jomar! Wow! Ate, laki naman ng tiyan mo. Oo nga eh. Siguro, alak na din yung baby mo, no? Kaya nga magpapacheck up ako para malaman kung malusog si baby. Para mas masarap alagaan. Ay, ako din. Gusto ko din mag-alaga ng baby. Nako, kakaroon ka rin dito pag nagkaasawa ka na. Sabi ng tatay, bata pa ako eh. Bawal pa akong mag-asawa. Hayaan mo, darating din yun. Natignan mo. Di ba? Pwede ko hawak? Hawak ko. Yan, ganyan. Di ba? Sa'yo eh, sinisipa yan Ito. Pautos sa'yo dito kay Jomer! Jomer! Halika nga dito. Naku, magpapabili nga kami ng pansit, ha? Papabili kami ng pansit. Kasi ngayon darating yung yung package ng anak ko galing Singapore. Siyempre, yung paunang padala niya, 2 nga agad eh. Nakakahiya naman dun sa magdadala ng package namin. Wala man lang kakainin. Kaya ito, bumili ka ha. Ayan, tapos may sukli yan. Sa'yo na yung sukli. Hindi naman kasya sa amin. Sobra yan.
sobra yan. O, sa amin na yung sobra, ha? Oo. Teka, mapapadaan ka lang Edwin, di ba? Oo. Uy, sabihin mo nga sa kanya yung utang niya, bayaran niya. Yan sinasabi ko sa inyo, nagpapautang kayo. Bakit hindi sa amin? Oh. Hoy, Jomer ha, bilisan mo. Muna na kami. Rigor, Mag-aayos na ako doon, Noy Rigor. Bunutan mo nga ako ng uban mamaya, maglilinis lang ako. Rigor, ka na, tulungan mo na ako mag-ayos dito. Sige po, Nong. Bye. Naalala mo ba nung bata ka? Diyan, oh. Sa mga puno na yan, oh. Nanunungkit ka ng mangga at saka yung santol. Habang, yung karga-karga kitang gano'n sa balikat ko. Ha? Naalala ko po. Masaya nga po yun eh. Kaya lang po, laki na ako, hindi na pwede. Eh, ilan taon ka na ba? Kanto po? Kanto, tapos dami pa. Dami. Maki ka na pala eh. Ha? Eh, pwede ka na mag-boyfriend. Ha? Meron ka na ba nagugustuhan? Wala po. Kasi po, sabi ni tatay, bawal po pa ako mag-asawa. Tsaka po pag may lilikaw, sasabihin ko po sa kanila, wala naman liligaw eh. Rosie! Oy, Rosie. Halika na. Pasok na tayo dun sa loob na ayos na yung mga labahan dun sa loob. Halika na. Sige, Rosie. Mamaya natin tuloy ulit. Ha? Mamaya ko rin babayaran yung upa mo, ha? Sige po. Rina! Rina! Tingnan mo! Oy! Ay, ang dami kong pera! Saan ka ba nang galing, Rosie? At maghapon kang wala. Ano galing yan? Kilala Melda. Kasi, naglaba ako ulit. Ay, bakit mo ba hinahayaan si ate na maglaba doon? Eh, ang kuri-kuripot naman ng mga yun. Hayaan mo na yung kapatid mo. Eh, natutuwa naman siya sa ginagawa niya. Tsaka yung mga tao doon gusto na makatulong. Tumulong? O mang-abuso? Tapos, dyan sa labas, grabe magyabang. Porket nasa ibang bansa lang yung anak. Ano pang problema mo doon, ha? At palagi kang nakikialam pagdating sa bagay na yan. Naiinggit ka ba? Tandaan mo, ha? Yung mga taong pinatira tayo dito ng libre. Magkaroon ka naman ng konting utang na loob. Ay, tay, ano po? Store, napaaga ka. Buti nakaluto na ako. Gain mo na ako. Tay, dami ko pera. Ang galing, ah. Na-stroke si Nestor at nahirapan na ito sa pagkilos. Hindi na din ito nakabalik sa kanyang trabaho bilang construction worker. Dahil dito, nahirapan na sina Sonia sa pagpapasok ng pera sa pamilya. Maagang nagkapamilya ang panganay nilang si Ana na sa Maynila na naninirahan. Tanging si Sonia na din lang ang kumayod para sa pamilya habang nagpapagaling si Nestor. Kaya madalas, si Rigor ang nalalapitan ng mga ito sa panahon ng kagipitan. Ay, Kuya Rigor! Naku, ba't niyo pa inabalang dalhin to dito? Papunta na ho ako sa inyo para kunin to. Ayos lang. Eh, dito na rin naman ang daan ko, eh. Eh, dinala ko na. Kaya naman ho sa inyo, pero pangako bukas ibabalik ko din to.
kahit saka mo na isole. Kahit hindi mo na isole, di mo papansin ni Melda yan eh. Wala naman siya rito, nasa Maynila na kay Ronnie. Kasama yung mga apo ko. Di ba dumating si Matek galing Singapore eh. Ay, ba't hindi po kayo sumama? Ako, di na. Ipapahinga ko na lang. Pagod na ako sa kabiyahe. Ay, sa bagay po. Rosie, ito. Para sa'yo ito. Wow! Sarap yan. Chocolate! Ay, pasalubong ba kayo kay Rosie? Nakakahiya na ho. Salamat po, no? Wala nang ano naman. Rosie, pumunta ka nga pala sa bahay bukas, ha? Maglalaba ka ng mga maong ko. Wala na akong masuot, eh. Ha? Sige po, no? Salamat ha. Salamat po talaga. Sige. Sige. Oh, sige. Lalakad na ako, ha? Salamat. Wakas ka na. Yeah! Rosie, ito ang pera mo. Salamat po, no? Madami ka na ba ipon, ha? Dalaga ka na talaga, ano? Ha? Alam, hindi ko akalaing lalaki ka ng ganyan kaganda. Alam mo ba maganda ka? Ha? Oh, maganda ka eh, ha? No! Ano ba? Ayaw ko po. Ayaw mo? Bakit? Ayaw ko po. Halika. Ayaw! Halika, sandali. Ayaw po! Sandali lang ito. Ayaw po! Ayaw po! Ito tayo. Ayaw po! Ayaw po! Ayaw po! Ayaw po! Rosie! Matapos ang insidente, nagkaroon na ng takot si Rosie kay Rigor na hindi naman napansin ng kanyang pamilya. Hindi rin nabanggit ni Rosie ang nangyaring insidente sa mga magulang niya o kay Rina. Ang hindi alam ni Rosie ay hindi pa doon natatapos ang masamang intensyon sa kanya ni Rigor. Kailan ba balik mo? Mama, Telma, mga isang buwan kinuha ko doon kasi si Ana, hindi pa po masyado makakilos gawa ng bagong panganak. Wala pong titingin sa bata. Yung asawa po niya, malayo po ang trabaho. Mama, Telma, hindi po pababayaan mga bata. Kayo na po bahala sa kanila. Huwag ka mag-alala, akong bahala. Kuya Rigor, Ate Melda, huwag mo pababayaan mga bata. Huwag ka nang mag-isip. Sige na, makagabihin ka pa sa daan. Salamat. Balik ako agad. Balik agad. Balik ako agad. Babalik ako agad, Rosie, ha? Babalik agad. Pangako yan. Ingat kayo doon na. Babaya mga kapatid mo. Namimiss mo namin kayo. Ako balik sa'yo. Sige na. Sige na. Mag-iingat ka. Oo, salamat ka. Kayla! Ay, Rosie. Oo, ta. Sakit ulo ko tayo eh. Bibili lang akong gamot, ha? Ay, ito mo na lang. Hindi, ako na, Oy! tay. Ako na, balik ako agad.
Ano? Bukas na ulit. Ha? Hoy, Rosie, saan punta mo? Pili lang po akong gamot. Ha? Ito. Ay, samahan kita. Tingnan po. Halika. Pasok! Ayaw! 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 Ayaw po po! Ayaw! Ayaw! Ayaw po! Ayaw po! Ayaw po! Ayaw po! Ayaw! Huwag ka magsusumbong, ha? Rosie? Kasi kapag nagsumbong ka, ha? Patayin ko ang buong pamilya mo. Ha? Susunugin ko ang bahay mo. Susunugin ko ang tatay mo, ang nanay mo, pati ang mga kapatid mo, ha? Kaya huwag mo sasabihin ko anong ginawa natin, ha? Kasi... Oh, kaya naman. Huwag niyo lang kahit anong gusto niyong gawin, ha? Pero siguraduhin niyo lang walang makakaalam nito kasi kayo babalikan ko. Ha? Sige na, kayo na. Sige, Mang Rigor. Tara. Sige na. Jomer! Sige na. Si Ate Rosie. Nako, may bibilin daw na gamot eh. Kanina pa nga yun eh. Hanapin niya nga. Puntahan niya doon. Tay, ba't niyo naman po hinayaan? Gabing-gabi. Halika nga, samahan mo ko. Hanapin natin si Ate Rosie. Teka lang po, Tay. Ako naman. Teka lang. Uy! Ano ba? Ito ka ba? Tanga ka ba? Wala na tayong magagawa, Jomer. Kapag pinakawalan natin yan, sigurado yari tayo kay Mang Rigor. Babalik ta rin tayo nun. Pag sumabit tayo dito, wala tayong magagawa. Sa lakas ng kapit nun sa mga pulis sa bayan at kay Mayor, sigurado tayo mabubulok sa kulungan. Video mo ako. Sige. Lumaban! Huwag ka na lumaban! Sabi na huwag ka na lumaban! Tia, isa nga pong sigarilyo. Lasing ka na naman. Saan ka na naman nakapag-inuman, oh? Mama Telma, nakita niyo po ba si Ate Rosie? Bumili daw po ng gamot eh hanggang hindi pa bumabalik. Hindi ko nakita. Hindi naman dumadaan dito eh. Ako naman. Hoy, Rigor! Oh. Narinig mo hinahanap si Rosie. Nakita mo ba? Hindi ho. Mang Rigor, baka po makakasalubong niyo sa daan. Pakisabi naman po, pinapauwi ko na. Oh, sabihin ko. Sige po, Mama Telma, hanapin lang po muna namin. Oh,
Jomel, ikaw na! Huwag ka na maiya. Na? Tirahin mo na. Ikaw na! Sige na. Hindi yan. Oh, Ayos. ano na gagawin natin dito? Easy ka lang. Maaga pa. Break muna tayo. Tara. May alak pa doon sa labas, di ba? Tara, uminom muna tayo. Oh, break Para muna. mawala yung daga sa dibdib nito ni Jomel. Break muna to, break. Lanta naman yan, di na makakalis yan. Tara na, tara na. Panoorin natin yung video. Pare, ang galing mo dito, ah. Minsan lang yan eh. Si Jomer medyo mahihain eh. Ayaw ka pa. Mahihain tong bata mo, pare. Ito na. Ibang klase ka dito sa video na to, bata. Mamaya ulit, video mo ulit ha. Tagay! Bagal mo tumagay. Saan ba yung Yossi? Yan, okay no. Oo, no, Yossi, oo. Kinakabahan ka ba? No, di ba? Kunehong-kuneho eh, oh. O pare, tagay. Sa'yo na nga eh. Puro kapulutan eh. Tigilan nyo na ngayon, mag-inom na lang Ano tayo. ang masasabi mo sa bata natin? Rewind mo. Yan ko yun. Puta, para kang rabbit dito ah. Ano, Kuneo? Jomer, ano mo, uminom na lang tayo. Ayaw pa yan, no? Dobel, Umamin ka na. Paso mo. Ito. Mahusay. Oo. Wala naman. Tagay, pare. Jomer, tagay tayo. Di mo ulit. Tiyan, pre si Rosie nakatakas. Pare, lasing tong tropa natin na to. Rosie! Kapado na. Wala! Rosie! 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 Rosie, labas ka na! Usap tayo! Rosie! Rosie, labas ka na! Rosie, labas ka na! Rosie! 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 Noy, kanina pa tayo naghahanap eh. Paano yung pag hindi natin nakita yun? Pagdasal mo, hindi magsalita yun. Pero kahit naman kumanta yun, di mo papaniwalaan yun eh. Sinong maniniwala dun sa sintu-sintong yun? Sabihin na lang natin kay Mang Migor yung totoong nangyari. Nawala eh. Oh, tara. Rosie!
Rosie! Tay, sinuyod na namin lahat. Wala talaga si Ate Rosie. Ay, tawagan niyo na yung nanay mo. Tawagan mo nga. Ay, naku. O, huwag na iiyak. Huwag na iiyak. O, teka lang ha. Bababa ka ng lola. O, sandali lang ha. O, Rina, bakit? Hello, Nay. Si Ate Rosie po kasi nawawala. Ano? Ano nawawala? Magpunta na kayo sa mga pulis. Tapos ipablatter nyo na. Tapos pagbalik nyo, hanapin nyo ulit. Sigurado ko nandyan lang yun. Hindi naman yung pwedeng mawala. Hindi ko alam gagawin. Nasaan si Ate Rosie? Rina, hindi ako makakauwi. Mahal na araw ngayon, walang biyahe. Naitawagan ko kayo mamaya! Ate Rosie! Ah! Alalayan mo! Ate Rosie, ano nangyari sa'yo? Ate Rosie! Ate Rosie! Ate Rosie! Ate Rosie! Ate Rosie! Ate, ako to. Ate! Ako to, si Rina to. Ate, matakot. Ano? May gusto ka sabihin? Ha? Alin pa masakit sa'yo? Ate, ano? May gusto ka sabihin natin? Sige, sabihin mo. Kuya Jomar.
Takto sa kanila. Sabi ko, uwi na ako eh. Tapos, halika. Kailangan dito. Tapos, bakit? Dito. Hindi sinayang ni Rina ang oras at agad niyang dinala sa police station si Rosie para agad makapagsuplong sa ginawang pangahalay sa kanyang kapatid. Noong araw din yun, kasama ang mga pulis, tinunto nila ang mga suspect. Sino sa inyo si Jomer? Ako, sir. Bakit ho? Sumama ka sa amin sa presinto. Tatakbo, ah. Teka, bakit? Rosie, sino pa ba sa kanila yung sinasabi mo nakasama ni Jomer? Huwag kang matakot, ituro mo. Ate Rosie, huwag kang matakot. Ituro mo, sino dyan sa mga yan? Ate Rosie. Sige, tumakbo ka. Teka lang, sir. Wala ho kami kasalanan dito. Ito, hindi ho kami may kasalanan. Nagkakamali lang yan, sir. Ano wala? Sumama ka sa amin. Demonyo kayo! Ha? Ang ayos ang ginawa niyo sa kapatid ko! Demonyo! Ha? Mabubulo ka sa kulungan! Ayok kayo! Magandang hapon po. Ano po yun? Nandyan po ba si Rigor Alcala? Wanted po siya sa kasong panggagasa kay Rosie Ballero. Ho? Wala ho dito yung asawa ko eh. Kanina pang umaga umalis. Hindi pa rin bumabalik. Pasensya na ho, ma'am, pero pwede ho bang pumasok sa loob ng bahay para makasiguro? Sige ho, walang problema. Hanapin niyo pong mabuti. Sige po, ma'am. Salamat po. Wala eh. Ate, ayan na. Dali na. Ewan ko nga eh! Rosie! Hello? Ay, ka. Po? Sige po. O, punta na po ako agad dyan. Sige po. Tay, kayo na po muna ang bahala kina ate, ha? Mabilis lang po ako. Sandali, saan ka pupunta? Mabilis lang po ako, Tay! Bilisan niyo! Bilis! Police! Sige ba? Bisa mo. Walang yakap! Ah! Hayop ka! Ang ginawa mo sa kapatid ka! Ah! Hayop! Hayop ka! Naipakulong ni Rina sina Jomer, Elmer at Noy na nadakip lahat nung araw matapos ang panggagahasa kay Rosie. Pero si Rigor, hindi na nila natagpuan. Ilang buwan ang lumipas, pero ni anino nito ay hindi nila nakita sa kanilang lugar. Samantala, napansin naman nila ang pagiging tahimik ni Rosie at mainitin ang ulo matapos ang nangyari dito. Ate, ako na dyan. Tapusin ko lang to.
kailan ba magiging ganyan ang batang yan. Kung patignan na kaya uli natin sa doktor, nangihiram ako ng pera. Paano pag nawala na tayo? Sino mag-aalaga sa kanya? Tay, nandito po ako. Kami na mga kapatid ko, hindi namin pababayaan si ate. Ate? Rosie, yun na. Ate? Rosie! Ate! Rosie! Come here! Come here! Umiyak ka! Hayop ka! Alam mo ka! Bakit ka dito? Kapalo ka ba? Patulong kita! Kapalo ka! Umiyak ka! Baboy ka! Kapalo ka! Ilan ko kayo? Kayo makapal ang mukha! Ang baboy mo! Ha? Paano? Tinuri ko pa naman yung pangalawang ama! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Manggulo dito! Para baka magbintang! Ano akala mo? Nag-invento ang anak ko! Nag-invento! Akala mo matatakasan mo ginawa mo sa anak ko? Dahil may pagkukulo siya sa pag-iisip? Walang Nag-invento nga ang anak mo! Nag-iimbento ang ate ko! Nabuntis na ang ate ko dahil sa kahalayang ginawa mo! Bakit ako magbibintangan mo? Bakit ako? Sina Jomer mismo ang nagsabi na ikaw ang promotor ng kayo ang ginawa nyo kay ate! Hoy! Alam mo, patunayan mo muna sa korte yung pinagsasabi mo, ha? Bago ko nun binibintang ninyo! Ang taas din ang tingin nyo sa mga sarili ninyo, no? Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko na mabubulok yung asawa mo sa kulungan. Talaga, siguraduhin nyo. Dahil kung hindi, lalayas kayo na sa barong-barong nyo. Ngayon, umalis na kayo dito. Kung hindi, demanda ako kayo ng baboy mo! Baboy ka! Baboy kayo! Baboy ka! Baboy! Baboy ka! Magasambahan na sa inyo dalawa! Baboy na yan! Baboy ka! Hayop! Lumayos kayo! Matapang nyo, ha? Bintang? Mama, Telma, bakit ho ganon? Wala naman ho kami ginagawang masama sa kanila eh. Di ba sila nga ho yung may ginawang masama sa anak ko? Pero bakit parang sila pa yung matapang? Si Ate Melda, alam naman yung babaero si Kuya Rigor eh. Hindi man malayong gawin niya yung ginawa niya kay Rosie. Pero bakit pinagtatakpan pa niya yung asawa niya? Naiintindihan kita, Sonia. Kaya nga nung malaman kong nakabalik na si Rigor, kinausap ko siya kaagad. Pero hindi siya umamin sa akin eh. At ito naman si Melda, nagalit na rin sa akin. Inaway ako. Eh, hindi ko naman sila mapagbintangan. Ayaw kong maghinanakit sa akin si Matit at si Ronnie. Kaya, hindi na ako nangulit. Mama Telma, alam ko ho na pamangkin niyo si Mang Rigor. Katugo niyo. Pero naniniwala po talaga ako kay Ate Rosie. Itutuloy po namin ang kaso. Kung kinakailangan po na paalisin niyo kami dito sa bahay, hindi naman po kami tututol. Alam niyo, para ng apo ang turing ko sa inyo. Hindi ko man magagawa sa inyo yun. Kung anong inaakala niyong magandang aksyon, sige, gawin niyo. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Pagtuunan niyo ng pansin si Rosie. Tulungan niyo siya. Mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon. Tulungan niyo siya na bumalik siya sa dati. Yang kasing ganyan, hindi normal ang pag-iisip. Mahihirapan niya na tanggapin ang nangyari sa kanya.
Sonia. Ate Sonia, siguro naman ho alam niyo na yung pinunta ko dito. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Iurong niyo na ho ang kaso ni Jomer. Ate Sonia, nagsisisi na po ang asawa ko. Jessa, may anak ka rin babae, di ba? Alam mo kung gaano kasakit para sa akin yung ginawa nila kay Rosie. Pasensya ka na pero hindi ko mabibigay yung hinihingi. Ate Sonia, sige na ako, Ate Sonia. Maawa ko kasi sa mga anak namin. Rosie, patawarin mo na ang Kuya Jomer mo. Nakikiusap ako, huwag mo na siyang ipakulong, Rosie. Rosie. Laki na dyan mo. Siguro, baby mo laki na din, no? Ako din eh. Ay, baby, ako dapat eh. Kaya lang, hindi ko na makikita. Jessa, umalis ka na. Jessa, umalis ka na. Wala namang mangyayari sa hinihingi mo. Hindi ko yan mabibigay. Umalis na kayo. Maawa naman kayo kay Rosie. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Hindi ko mabibigay hinihingi niyo. Nakikiusap ako. Pasensya ka na, pero hindi talaga. Ano na ate? Magpakailanman hindi magbabago. Ate? Ate Rosie, ano yun? Shh! Ano yun? Ano na yun? Kao? Nasaan? Takot ako. Ano na yun? Bakit? Tao. May tao daw po. Sabi nila. Tao? Saan? Sa labas! Tao! Sa labas! Tao! Anak, bakit? Ano nangyari? May tao? Saan? Ingay! Diyan na kayo sa baka tatanong. Dito ka. Dito ka. Sino yan? Luwas kayo! Labas! Harapin niyo ako! Kala niyo matatakot niyo kami? Labas! Hayop kayo! Gusto, tama na. Tama na. Papasok na tayo sa loob. Halika na. Matulog ka na. Dahil sa pananakot na nararanasan ng pamilya, kumuha ng Barangay Protection Order si Narina. Simula noon ay tumigil na ang pananakot at panggugulo sa kanila. Gayunpaman, hindi pa rin nila nakakamtan ang totoong katahimikan dahil hindi pa rin nila nagagawang ipadakip si Rigor. Malaya pa rin ito sa kanilang lugar dahil sa mabagal na pag-usad
ng kasong isinampan nila rito. Attorney, hanggang kailan po kami maghihintay? Abay, matagal na po kami nagsampa ng kaso hanggang ngayon eh. Wala bang warrant? Mang Nestor, alalahanin po ninyo na iniakyat pa natin sa Regional Trial Court ang kaso. Kaya nagkaroon ng panibagong deliberation. Sa madaling salita, mula umpisa, ang gagawin nilang pag-aaral sa kasong isinampa ninyo. Pero huwag ko kayo mag-alala dahil hindi ko sila nilulubayan para ma-release ka agad ang warrant. Attorney, gaano katagal po ba yung dapat namin intayin sa pag-aaral ng kaso na yan? Nandyan lang, oh. Nandyan lang palibot-libot yung gumasa sa anak ko. Malaya, nakakapamasya lang dito. Tingnan mo yung anak ko na trauma na. Pero wala kaming magawa. Ano? Nagsasaya lang po ba kami na oras? Sabihin niyo naman, attorney, na hindi talaga makukulong yung hayop na yun kasi marami siyang kakilala doon sa bayan. Sabihin niyo sa amin kung may makakamit pa ba kaming hustisya para sa anak ko. Nay, tama na. Maghintay na lang tayo. Naniniwala ako makakamtan din ng hustisya para kay ate. Hindi papayag ng ganito lang to. Magtiwala lang tayo, Nay. Kahit bagsak ang moral ng buong pamilya, hindi tumigil si Rina hanggang hindi nakukuha ang hustisya para sa kanyang ate. Tinutukan niya ang kaso ng kapatid. Hindi naman sila nabigo dahil makalipas ang 1 buwan. Rigor Alcala, Ano yan? may warrant of arrest kami para sa'yo. Naaresto ka namin sa kasong panggagasa kay Rosy Vallejo. Sumama ka sa amin ng maayos. Hindi ho. Sumama ka na. Ikaw wala ho kasalanan, sir. Sa presinto na lang tayong paliwanag, ha? Sa presinto po. Manong, wala akong kasalanan ng asawa ko. Wala akong kasalanan. Hindi mo Kasalanan eh. wala akong kasalanan ng asawa ko. Sandali po. Kapal na mukha niyo! Wala kayong karapatan sa lupa ng Delta! Lumayas kayo! Walang aalis! At wala kang karapatan na palayasin sila sa pamamahay ko. Ako lang ang may-ari ng bahay na yan. At ikaw, yan tapang mo, sa korte mo gamitin. Wala siya. Rigor! Rigor! Rigor, huwag ka sumama sa kanila, Rigor! Rigor, wala kang kasalanan, Rigor. Mama... Oh, madami na ba yan? Dami na. Ito ba? Patingin nga. Ay, mabigat na. Dami na nga. Hindi na magkasya, no? Makakapagpatayo ka na ng napakalaking bahay niyan. Alam mo, Rina, takot ako kay Lola Rigor. Takot ako nun kasi sabi niya susunog niya kayo. Kaya takas ako agad. Takas ako agad kasi susunog niya kayo eh. Ate, hindi na mauulit yun, ha? Nakakulong na si Mang Rigor. Naiyak. Naiyak ka to. Nandito kami. Alam ko na. Bibili na lang ako ng malaking bahay. Tapos, iipon ako ng madami. Tapos, kukuha ako ng malaking bahay. Tapos,
madaming kwarto, tapos madaming kubeta. Kubeta ha, marami nga, sabi mo Sa yan. kwarto. Para malaki ng bahay natin. Rosie! Rosie! Rina, halika na, kain na kayo. Oh, sige po, Nay. Maraming merienda dito. Magsalo-salo na tayo. Akin na yan, akin na yan. Dali! Ayan pa. Sige, pakot. Konti pakot. Baby. Ayan. Oh, ayan na si baby, oh. Ganyan pa bakit yung pinapakain namin ng tinapay? Laki na yan eh. Oo nga, ang tsaka, ang takaw-takaw. Ayan, ayan. Kain ka na Kumain dyan, kayo. ate. Bibigyan ko siya. Sige, sige. Bibigyan ka rin. Tita, ng piso. Piso. Ayan. Wow, marunong na rin mag-ipon. Ulit ng piso. Ipon kami. Ayan, masarap yan, ate. Sadyang napakahirap ng magtiwala ngayon, hindi po ba? Ang isang nilalang na akala mo tumutulong sa'yo, may masama palang binabalak na ikaw ay abusuhin sa pera, pag-ibig, o pisikal na pananamantala. Kaya dapat tayong maging alerto at hindi basta-basta magtitiwala. Lalo na kung may mahal tayo sa buhay na kagaya ni Rosie. Atin munang kilatisin mabuti ang mga taong lumalapit sa atin o nagiging malapit sa ating puso. At kung may krimeng naganap, isumbong agad ito sa mga autoridad. May kasabihang trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Dahil ang tiwala, oras na ito ay masira, hindi na maibabalik pa. Ngayon, bukas, at magpakailanman.